Sindaw, Bangsamoro, tinig, talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suwara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Hulo, NDBC Libak at NDBC UP Maguindanao del Norte tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw, Bangsamoro, Sindaw, Bangsamoro. Alamin ang mga balita, alamin ang mga programang ipinapatupad, bawat kaganapan. Dapat may alam ka, Bangsamoro. Ito ang Balitang Sindaw! The signing of these memorandum circulars and the turnovers of Bangsamoro Barangay Development Plans are governance decisions that will shape how our local government perform, how barangay plans, and how our people experience public service. We are strengthening systems. The MILG-MIPA Joint Memorandum Circular on Indigenous People Mandatory Representation ensure that the representation in local legislative council is not symbolic, but operational. Inclusion must be embedded in policy making and institutional practice. The MILG-MISISD Joint Memorandum Circular supporting the implementation of Pantawid Filipino program reinforced that poverty reduction requires local ownership. Municipalities and barangay must ensure that social protection program reaches family effectively and transparently. The Joint Memorandum Circular on Localization of Magna Carta of Women institutionalized gender and development planning across local governments. Gender responsiveness is not optional, it is a governance obligation. This instrument sends a clear message. Governance in the Bangsamoro must be structured, coordinated, and accountable. But policies alone do not transform communities. Transformation begins at the barangay level. Barangays are where governance is tested every day, where conflicts are managed, where families seek assistance, where disasters are first felt, and where vulnerable sectors look for protection and opportunity. The signing of
Balita, balita, balitang Sindaw. Pagitan po ng ating Ministry of the Interior and Local Government. Siyempre, tinitiyak nito ng ating mga lokal na pamahalaan ay sumusunod sa mandato na isulong ang malinaw at tapat na pamamahala. Kung kaya't sa Ministry of the Interior and Local Government BARM, Governance Matters. Ayan, may audio na ba tayo sa technical side? Ayan, thumbs up na si Jonathan at si Dato Jami. Ano? Sige, tuloy-tuloy ho tayo sa ating programa ngayong Huwebes at napapakinggan at napapanood ho tayo via DXMS AM at DXOL FM Cotabato. Kasama po yung ating Facebook live streaming. Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1, Sunlight FM. Kumusta ho yung mga taga Tawi-Tawi? NDBC Holo, kumusta yung mga taga Holo? NDBC Lebak at kumusta yung mga taga Lebak? At NDBC Upi sa Maguindanao del Norte. Yan. So, samahan niyo kami. Isang oras o ito. Pero ngayon ho, 6:15 na po ng gabi. Tuloy-tuloy lang din ho tayo. Tampok sa ating episode ngayong gabi ang patuloy na pagpapatibay po ng ating mga pamahalaang lokal. Paano po ba ito o sa anong paraan? Of course, sa pamamagitan ng pagtalakay ho at pagbibigay impormasyon patungkol sa mahalagang bahagi ng ating Bangsamoro Local Governance Code, particular na itong Implementing Rules and Regulations o IRR. At gusto lang ho nating banggitin at balikan na last year ho talagang todo-todo yung ating kampanya, no, tungkol ho dito sa nilalaman ng Bangsamoro Local Governance Code at ngayon nga ay itong IRR na. So wala hong rason yung ating mga lokal na pamahalaan at ang ating mga lokal na opisyal na hindi ho malaman, no, o walang alam tungkol po sa pagpapatupad ng nilalaman na itong ating Bangsamoro Local Governance Code. Nilalayon po ng ating pamahalaang Bangsamoro, no, na magkaroon ho tayo ng tunay na makabuluhang lokal na otonomiya. So ang overarching, no, na strategy po o strategiya ng BARM ay itong moral governance. And ang ibig sabihin nito, ang pagpapatakbo ng pamahalaan ay may katapatan dapat, merong integridad at merong pananagutan. Ayun, yung transparency natin, yung trust po, no, and then yung integrity at yung accountability. Nakaugat po ito sa mga prinsipyo ng Islam, no, para sa lahat ho, no. Prinsipyo ng Islam kagaya na lamang po ng takwa o takot sa Diyos at syura o konsultasyon. Ngunit ito po ay para sa lahat ng mamamayan. Kabilang ho dito ang mga Kristiyano at mga katutubo. Kung ang moral governance po ang nagsisilbing pinakamataas na gabay ng pamahalaang Bangsamoro, meron ho tayong tatalakayin at ang sentro po nito ngayong gabi ay tungkol doon sa General Welfare Clause, no? Sa ilalim po ito ng Implementing Rules and Regulations ng ating Bangsamoro Local Governance Code. So General Welfare Clause, no, ay nakapaloob sa Article 4 ng ating BLGC at ng IRR. At ito po yung konkretong mekanismo, no, upang maisabuhay po natin ang antas ng ating mga lokal na pamahalaan. Dito po nakapaloob yung sinasabi ho nating tungkulin, no? Ano po ba yung papel o tungkulin ng ating mga local government units? At ito po of course ay tiyakin
ang kapakanan ho ng kanilang nasasakupan. Importante ho 'yon. Paano tayo magkakaroon ng ating mga LGUs, paano tayo magkaroon ng mga lokal na opisyal kung wala ho tayong mga komunidad na iniisip, ano po ba yung para sa kanilang kapakanan dapat na siyempre meron tayong serbisyong dapat ibinibigay sa kanila, naayon ho dito sa ating nakasaad sa ating Bangsamoro Local Governance Code at sa IRR nito. So dapat to malinaw na pagsasalin ng mga prinsipyo ng katapatan at yung integridad na sinasabi natin kanina at yung accountability tungkol po sa aktual na serbisyo ng ating mga local government units sa kanilang mga komunidad. Upang higit ho nating maunawaan ang kahalagahan ng General Clause o Welfare Clause sa pagpapatibay o pagpapalagas ho ng ating mga lokal na pamahalaan, makakasama ho natin ngayong gabi si Bangsamoro Local Government Academy Director at siya rin pong BARM Ready Head, Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil. Ito po kilala ho natin isang leader na aktibong nagsusulong ng matatag, inklusibo at responsableng pamamahala sa rehiyon. Pakinggan ho natin. Actually, it's broad strokes kumbaga malawak ang coverage ng General Welfare Clause. Actually, it is to act for the welfare of the community. So, ang laking umbrella niyan na pwedeng gawin ng isang local chief executive para sa kapakanan ng kanyang komunidad. So, dati, ang Davao City, isa sa minaximize ang opportunity sa paggamit ng General Welfare Clause, Mamay Rin. Isinailalim ang programa para sa kontra illegal droga at sa peace and order ng Davao City. So, if gustuhin ng isang local chief executive na meron naman siyang magandang intensyon sa kanyang komunidad at sa kanyang nasasakupan, kung hindi siya nakakita sa ibang provision ng Bangsamoro Local Government Code, pwedeng namang ma-justify under the General Welfare Clause. Ayun po, at alam niyo, sa kabuuan, ang General Welfare Clause ay nagsisilbing bridge o tulay mula po doon sa prinsipyo ng moral governance na binanggit natin kanina patungo doon sa konkretong aksyon ng ating mga local government units, at binanggit na rin po yan ni Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil kanina. At ito ang nagbibigay ng direksyon upang yung ating otonomiya na gusto po ngayon na naitayo na ay hindi lamang nasa papel kundi tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan ng Bangsamoro Region. Yan. Tuloy-tuloy ho tayo pagkatapos ng isang paalala. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Sa ilalim naman po ng ating General Welfare Clause, at ito nga ay nakapaloob doon sa Article 4, malinaw po na nakasaad din na itong tungkulin ng ating mga lokal na pamahalaan, and ito yung isulong ang general welfare o yung pangkalahatang kagalingan, sabi po, ng kanilang mga nasasakupan. Ngunit ano nga ba? Ito yung tanong natin. Ngunit ano nga ba ang sakop ng general welfare na ito na sinasabi ho natin? Muli ho, pakinggan natin si BLGA Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil. Yes, gaya ng nasabi natin, medyo malawak ang coverage nito, so it can be social, economic, environmental, and security concerns. So, for example, ang isang mayor, may industriya siyang sa tingin niya is nakakasira sa kanyang komunidad. Pwede niyang i-prohibit or pwede niyang patawan ng mas malaking regulation ang isang industriya na ito na sa tingin niya ay nakakasama sa kanyang community. Like for example, yung sa Metro Manila, they have red light districts. So kung tingin ng mayor na nakakasama ito sa kanya, pwede niyang i-prohibit or siguro i-regulate ng mas maigting. Definitely, before local chief executive
does something, kailangan may authority coming from the sanggunian or sa national law. So, yun. Kailangan din na i-refer ng sanggunian yung kanilang gagawin na ordinansa sa ating Bangsamoro Local Governance Code as well as sa other existing laws and regulations na meron ng ating pamahalaan. Ayun po, at mabanggit na lang din ho natin na dito po makikita sa ilalim ng General Welfare Clause na sinabi nga ni Director Bombet kanina, malawak ang saklaw ng kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan, mula sa usapin ng panlipunan, pang-ekonomiya, pangkapaligiran at hanggang sa seguridad. Importante po yan. And dagdag natin na itong mga hakbang na ito gaya ng pagpatupad ng curfew at yung regulation sa mga industries po natin, o pagbabago doon sa sistema ng pagbabayad, lahat po yan nakaugat sa layunin ng naprotektahan ho at paglingkuran ho natin ang ating mga komunidad. Ayan. Tuloy ho tayo at magbabalik ho kami pagkatapos ng paalala. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Ayan, ang General Welfare Clause pa rin ho ang ating hatid kaalaman ngayong gabi ay nagbibigay ng kapangyarihan o powers sa ating mga lokal na pamahalaan. Nako, ito'y upang agad na makapagpatupad ho sila ng iba't ibang mga hakbang na tiyak na makabubuti po sa kanilang mga komunidad. Hindi la kailangan hong maghanap pa ng particular na provision ng batas sapagkat meron hong mga lokal na sanggunian, nabanggit ni Director Bombet kanina, na mismong merong mandato na magtakda ng mga pinakamainam na inisyatiba po o initiatives para sa kanilang mga nasasakupan. Yung isa is during kasagsagan nung parang may mga violenting nangyayari sa Cotabato City, binalik ni Mayor ng Cotabato City ang curfew. Then pinaigting ang searches sa ating mga boundary points. Like dito sa may DOS, saka dito sa may Sultan Kudarat. So dati, yun ang reklamo ng mga tao, medyo bumigat ang traffic, pero sa binuong task force naman ni Mayor during that time, base na rin nakangkla sa General Welfare Clause, walang choice ang mamamayan kasi ang intention nung move na yon is really for the betterment ng mga constituents. Kasi it expands the LGU actions to ma-address agad yung kailangan ng komunidad. Hindi na kailangan pang maghanap ka ng provision ng batas o anuman. Kumbaga, kaya nga meron local sanggunian kasi para sila na mismo magdedetermine, ito ang pinakamagandang inisyatiba para sa ating komunidad o sa ating barangay. Take for example, yung pagtatali ng kambing o ng ating mga hayop. Pwede naman nating sabihin wala talagang batas na nagmamandate na kailangan talian ng ating mga hayop, pero pwede yun gawin ng isang barangay na pagmultahin ang kanyang mga residente kung hindi nyo talian ang inyong mga hayop dahil nakakasagabal sa traffic or sa ating mga residente. One way yon. Another way is pwede rin na mag-instill ng curfew ang isang barangay dahil nga sa lumalaganap na krimen, mga ganon. Pangatlo, pwede rin mag-institute ang isang municipality. Bawal nang magbayad ng pera dito sa aming munisipyo, kundi GCash na lang. Pwede ho yun. Kasi sabi niya, baka pumunta kayo dito sa munisipyo, ma-hold up pa kayo. GCash nyo na lang para at least recorded kung ano yung binayad ninyo at binayad ninyo at ang natanggap namin dito sa munisipyo. So, marami ho siyang use, Ma'am Irene. Ayan, nako, napakaganda nung example na nabanggit ni Director Bombet kanina, patungkulo dito sa mga ginagawa ng ating mga local government units. At yung example niya doon na
particular po sa barangay na kung gusto nilang talagang maging maayos yung kanilang komunidad, lalo na yung mga kalat ho na mga hayop po natin dyan, no, may mga experience ho kami, no, nung nagkaroon kami ng mga field documentation with the Sindao team, yung barangay ay talagang nagpalabas ho ng kanilang mga, tawag ba natin ito, mga resolusyon, no, or kung sa ordinansa na pagpapalabas na bawal ang yung dapat yung ating mga nasasakupan, ano, yung may mga alagang hayop, matuto silang alagaan ito at ilagay sa tamang lugar, no, hindi pa kalat-kalat yung mga ganon. So ito ay isang magandang ehemplo ho, at nakikita natin na gumagana ang lokal na pamamahala sa ating mga barangay din, ano, sa ganitong mga klase ng halimbawa konting problema o issue ng mga pakalat-kalat na hayop po. So ingat po tayo tungkol diyan, at makikita ho natin sa mga karanasang ito, no, nakapaloob sa General Welfare Clause, na ito ay hindi lamang po teorya o theory, kundi practical na gabay na nagbibigay sa ating mga local government units ng kakayahang magdesisyon at kumilos para sa kapakanan ng kanilang komunidad. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Ayan, tuloy-tuloy ho tayo, and I hope yung ating kasunod na talakayan ngayong gabi, dahil special din ho yung ating guest, ay nakalagin na sa ating Zoom. Makakausap natin, makakasama natin siya via Zoom, ano. And ito ay ikalawang bahagi ng ating programang Sindao Bangsamoro. Dito ay atin pong matutunghayan ang panayam sa mga lokal na officials po natin, opisyal mula sa rehiyon at hanggang sa probinsya at patungo sa ating mga munisipyo o municipalities po natin hanggang barangay. And kung inyo pong na-observe at kayo ay nakamonitor previous pa ho natin mga episodes, ay ang dami na ho nating na-feature dito na mga opisyal natin, ano, sa lokal na pamahalaan and even sa provinces po natin at sa ating mga barangays. At kami ho sa Sindao Bangsamoro team and of course ng Ministry of the Interior and Local Government ay nagpapasalamat doon sa minsan maikling yung coordination natin napakatibay ho, napakalakas, at kapag may request ho tayo ay agad-agad na tumutugon ho yung ating mga local government units, kasama ho dyan yung mga provincial directors po ng MILG at yung mga provincial directors at yung mga mayors din po, at kasama na dyan yung mga barangay officials at yung kanila hong mga tao sa komunidad na minsan ay nare-request natin na magbigay ng kanilang mga hindi naman ho hinaing, kundi ano po ba yung sa palagay nila ay nakikita nila na meron ng pagbabago sa kanilang mga barangays o may mga pagbabago na mismo sa kanilang mga munisipyo o municipalities po nila, at yung mga serbisyo na hatid ng kanilang mga lokal na pamahalaan at lokal na opisyal. At nasa ikalawang bahagi na ho tayo. Tayo nabubulol ngayong gabi dahil napakagaling nitong ating kasunod na guest po ngayong gabi. Tampoko sa ating programa ang mga programa pa rin at proyekto ng ating Ministry of the Interior and Local Government dito po sa ating lungsod ng Cotabato. Siyempre meron ho tayong MILG Field Office dito, at ito ay pinangungunahan ni Director Edgardo Padulina. Ayan, may sakit ho siya ngayon pero pinilit ho nating makasama ngayong gabi. Magandang gabi sa iyo, Direk Edgar. Magandang gabi po, Ma'am Irene. At magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa Sindao Bangsamoro. Ayun, sige, okay na po ba kayo? Pipilitin ko, Ma'am Ay, para po sa iyo.
Okay, maraming salamat. Una ho sa ating tatalakayin, itungkol ho doon sa ating Bangsamoro Local Governance Code. Kanina nga yung IRR sinimula na natin, yung General Welfare Clause. Pero dito sa atin sa lungsod ng Cotabato City, particular na yung ating MILG Field Office, paano po ba nakakatulong ang ating Bangsamoro Local Governance Code dahil pinapatupad na to sa pagpapalakas ng otonomiya natin sa Cotabato City, LGU, at yung pagbibigay ng mas mahusay na serbisyo sa ating mga mamamayan. Director Egay. Yes, ma'am. Ay. So, ang Bangsamoro Local Governance Code, ito po ay isang mahalagang batas para po sa Bangsamoro. At meron pong mga provision sa BLGC na ito po ay nagbibigay diin sa autonomiya at pamamahala ng mga lokal na unit ng gobyerno sa BARM. Okay. Simula sa probinsya, sa syudad, munisipyo, hanggang barangay. Kabilang na po rito ang lungsod ng Cotabato. So, Ma'am Irene po, sa akin pong obserbasyon, ito yung mga ilang aspeto kung paano ito nakakatulong sa mga LGUs in general, particular po sa Cotabato City. So, una po rito, ma'am, ay yung pagpapalakas ng otonomiya. Ang mga lokal na pamahalaan ay binibigyan ng kakayahang magdesisyon. Yes. Mas malawak na kapangyarihan na gumawa ng sariling mga desisyon batay sa kanilang pangangailangan at konteksto ng kanilang nasasakupan. So very clear naman po yun, Ma'am Mai. Then, isa rin po rito yung pagsasaayos ng serbisyo. Yes. Sa atin pong Bangsamoro Local Governance Code, ito po yung nagbibigay ng framework na nag-uutos sa ating mga local government units, kabilang ng Cotabato City, na magbigay ng mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, at infrastruktura. Dagdag na rin po dito, Ma'am Ay, ang BLGC po ay binibigyan ang mga lokal na pamahalaan ng mas madaling access sa pondo at suporta mula po sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao na makakatulong sa mga epektibong pagpapaunlad ng mga proyekto at programa para po sa mamamayan ng lungsod ng Cotabato. Kasama rin po dito, Ma'am Ay, yung pagsasama ng komunidad. Meron din pong provision sa BLGC na nagtataguyod ng participatory governance. Yes. Kung saan ang ating pong mga mamamayan na ating nasasakupan ay may boses sa mga desisyon ng ating mga elected officials at sa mga kanilang lokal na pamahalaan. Yes. So, dagdag ko na rin po, Ma'am Ay, yung pagpapabuti ng relasyon sa pambansang gobyerno. Sa pamamagitan po ng pagtutulungan, nagbibigay daan ito para sa mas magandang ugnayan sa pagitan ng lokal at pambansang gobyerno na nagresulta sa mas maayos na koordinasyon at pagsasagawa ng proyekto. So kung titignan mo, Mamay, Yes. Mama Hirim, ang kabuuan po ng Bangsamoro Local Governance Code, ito po ay nagbibigay ng kapangyarihan at responsibilidad sa ating mga LGU, sa LGU Cotabato City, upang mas mapabuti ang kanilang serbisyo at pamamahala. Tama. Tama po kayo dyan, Director Egay, para maikli lang. Haba ng pangalan, Edgardo So, medyo magpapagets tayo ngayong gabi. Director Egay, tama yung sinabi nyo dahil nakita naman din natin kung anong meron tayo ngayon sa Cotabato, sa ating lungsod, at napakaraming mga proyekto at programa na ginagawa. Ang ating Ministry of the Interior and Local Government, nakamonitor po tayo sa lahat ng mga ginagawang ito ng ating lungsod, at particular na of course ng ating Cotabato City. Yes, Ma'am Ay. So actually, Ma'am Irene, napakarami pong programa ang MILG BARM na iniimplementa na natin noong nakaraang taon at patuloy po na iniimplementa natin ngayong taon. Sa suporta na rin po na binibigay ng opisyales ng lungsod ng Cotabato City sa pangunguna po ng ating butihing mayor. So sa ngayon po, taong 2026, ang mga programang aktibong pinapatupad ng MILG BARM is una po yung ating LIPS program. Ito po yung e-governance for accelerated provision of services.
ito po ay isang digital system na ang layunin is ma-improve ang tamang paggogobyerno at maayos na pagbibigay ng serbisyo. For information, Ma'am Ay, is malapit na po matapos yung ating LIP Center ng Cotabato Okay, City. yun sana yung tanong ko kung ano na ba, functional na ba? Sa ngayon po, Ma'am Ay, wala pa po. Nagsimula po yung pag-construct around first week ng January and hopefully matapos by March po. Saan ito ilalagay, Director Egay? Sa loob mismo ng City Hall? Yes po, Ma'am Irene. Sa loob po mismo ng City Hall na yung talagang sinigurado po namin na talagang accessible po hindi lamang sa kawani at opisyal ng LGU Cotabato but accessible siya sa lahat ng tao po ng lungsod ng Cotabato. Director Ega, yung serbisyo nitong digital center, baka gusto mo i-mention, hindi na mahirap ang kumuha ng mga permits ng alin? Lahat po ng permits na pwede nating i-offer, ma'am, yung sa mayor's permit, certification, business permit, lahat po yan is konektado na po lahat. Yan ho ang isa sa magandang balita natin para sa ating mga kababayan natin dito sa lungsod ng Cotabato, So pagka natapos yung digital center na yan, nako, presto. Hindi na daw tayo pipila pa ho ng mahaba diyan sa ating City Hall. So one-stop shop na yan, Director Egay. Director Yes, Egay, po, Ma'am Ay. hold your line muna. Magbabalik ang Sindaw Bangsamoro pagkatapos ng isang paalala. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw Bangsamoro. Ayan, sa atin pong pagpapatuloy, atin hong suriin yung capacity development na isinasagawa ng ating Ministry of the Interior and Local Government, yung programa na ito. Paano po ba tinutulungan ng mga pagsasanay na ito, yung sinasabi yung nating training, ang mga opisyal at kawani ng Cotabato City LGU upang mas maging angkop sa sinasabi ho natin o tinatawag ho nating responsableng tungkulin at maging effective po sila sa kanilang pamamahala po o pagtatrabaho dyan sa ating Cotabato City Hall. Yes po, Mamay. Ulitin ko po na isa po sa mandato ng MILG yung pagbibigay po ng technical assistance at capacity building po para sa ating mga officials. So, ang MILG Cotabato City Field Office po ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng capacity building trainings, orientation, workshop on good governance, provision po ng technical assistance on financial management, planning and budgeting, pagbibigay ng gabay sa pagpapatupad ng mga proyekto, lalo na sa aspeto ng public safety, disaster risk reduction at environmental management. Dagdag dito, Ma'am Irene, yung pagsasagawa ng performance audit, upang sukatin at pagbutihin ang kahusayan ng mga opisyales at kawani. So, meron rin po, ginagawa rin po ng ating opisina, yung pag-monitor po sa compliance ng full disclosure policy ng LGU upang matiyak natin na tapat ang paggamit ng pondo. And lastly po, yung policy guidance, yung pagbibigay ng mga circulars, mga memorandums para po sa tamang implementasyon ng mga batas at programa ng gobyerno. So sa pamamagitan po ng mga ito, I do believe po, Ma'am Irene, na mas magiging responsable at epektibo ang mga opisyales ng kawani ng LGU Cotabato City. Director Egay, nabanggit ho natin yung full disclosure policy natin. And in fact, sa ating mga munisipyo na nabisita ho, talagang meron ho silang tawag na to, bulletin board, nakapaskil ho dyan. Meron po ba tayo dyan sa Cotabato City Hall natin? And kasi pag sinabing may audit tayo, 'di ba? Meron naman tayong commissioner audit, yung mga ganoon, Pero sa parte ng ating Ministry of the Interior and Local Government, hanggang saan yung ating hindi naman siguro sinasabing pag-scrutinize, kundi yung monitoring natin ng full disclosure policy po?
Sa full disclosure policy po, ma'am, ay ang MILG Cotabato City po, sinisiguro namin na ang isang LGU po, particular na ang LGU Cotabato City, na makapag-establish ng tinatawag na full disclosure board. So, 3 po ang ni-require natin. Ang isa po is sa loob ng lobby ng City Hall. Ang isa po is nasa labas ng City Hall along the highway. At yung pangatlo po is nandoon po sa City Market sa market po natin. Okay. And aside doon, mamay, nire-require natin sila na mag-post sa ating mga full disclosure board. Sinisiguro rin po natin na yung ating focal on the full disclosure policy program ng DILG is makapag-upload doon po sa system, sa portal na Okay. magre-reflect po yung lahat ng dokumento na in-upload, magre-reflect po yun sa national. Okay. So walang walang rason na hindi malalaman ng ating mga kababayan dito, no, mga Cotabateño, na ganito po yung sistema natin diyan sa lungsod, no, particular na sa City Hall natin, no. Importante ito kasi yung binabanggit ho natin kanina na mga mekanismo din na dapat alam ng ating mga lokal na pamahalaan na nakaangkla ito doon sa polisiya ng ating Bangsamoro government, no, na magkaroon ho tayo ng transparency at yung sinasabi ho nating openness natin doon sa ating mga transaction para mas maging kapanipaniwala yung kilos ng ating lungsod at ng ating mga local government units po sa buong rehiyon. Director Egay. Yes, ma'am. Aside po doon, ma'am Irene, ni-require rin po natin yung ating local chief executive na maglagay sila or gumawa sila ng tinatawag na ng website po ng LGU. Okay. Para lahat, no, aside doon sa compliance sa full disclosure policy, lahat po ng mga financial documents, everything, lahat ng ginagawa nila sa buong LGU, ang kanilang accomplishment, infrastructure, everything, is pwede po nilang i-upload o i-post doon sa website. Yun. Ganda po yun, ano? At ito ang kasunod natin na Director Egay, at para doon sa kapakanan pa rin ng mga nakikinig ngayon via DXMS AM at nanonood sa atin via Facebook live streaming natin. Hindi lang sa Cotabato City, kasama ho doon sa Tawi-Tawi, sa Jolo, meron ho tayo. And then meron din ho tayo sa Lebac at sa UP, Maguindanao del Norte. Itong disaster preparedness sa ilalim ng BARM Ready. So, of course, may coordination tayo dyan. Ano yung mga hakbang ng MILG Cotabato City Field Office upang mas mapalakas pa o palakasin yung kahandaan ng lungsod laban sa sakuna at paano nakikipag-ugnayan po yung ating LGU sa mga barangay at iba't ibang ahensya po natin. Yes, Ma'am Ive. So pagdating naman po sa kahandaan ng lungsod laban sa sakuna, no, bago po ako magpatuloy, Ma'am Ive, gusto ko po ipaalam na ang lungsod ng Cotabato ay nakatanggap ng prestigious award, no, galing po sa OCD BARM. Ito po yung Gawad Kalasag Award na nagpapatunay na ang lungsod ng Cotabato ay handa technically, financially, and administratively sa anumang sakuna na darating. So, regarding naman po sa mga hakbang ng ating opisina, ang MILG Cotabato City Field Office na just recently po ay nagkandak kami ng orientation seminar on Operation Listo. Okay. Ito po ay dinaluhan ng mga disaster personnel ng ating kapulisan. Meron din po tayong partisipasyon galing sa Bureau of Fire Cotabato City. At yung mga responders ng LGU Cotabato City. So ang tanging layunin lang po dito, Mamay, is para po mapaigting natin yung tamang koordinasyon, tamang paghahanda at tamang aksyon, no. Minsan kasi, Mamay, yung eagerness natin, lahat naman tayo gustong tumulong, Yes. but sometimes yung ating actions hindi po na-reciprocate yun. Hindi po yun yung naging tamang aksyon. So dito sa listo na to, ang ating hangarin lang naman is yung tamang paghahanda at tamang action approach, no? Shifting from reactive to proactive approach. So, aside rin po dyan, Ma'am Ay, nagkandak rin po kami, ang MILG Cotabato City Field Office, ng
orientation training para po sa ating mga quick response team, no? Yung ating, kung mapapansin mo, meron na po tayong Police Auxiliary Unit ang LGU Cotabato. Ito po ay inorganisa natin at binuo at nag-conduct ng training in coordination with the Cotabato City Police Office. So patuloy rin po yung pag-oorganisa natin at pag-conduct ng orientation training ng BIPAT at Barangay Tanod. Then sinisiguro rin po natin, Ma'am Ay, na ang city disaster ng Cotabato City ay merong sapat na personnel na handang tumulong anumang oras. Sinisiguro rin po natin na meron po tayong mga approved plans, Yeah. meron pong kaukulang pondo at kompleto sa mga kagamitan para tumugon po sa anumang sakuna. And lastly, Ma'am Irene, patuloy po ang pagbibigay namin ng technical assistance sa opisina po ng City Disaster Office at sa Disaster Council ng Cotabato City. And nakita din ho natin yan nung last year, nung nagkaroon tayo ng chance na umikot ho dito dyan sa parte ng ating City Hall at yung anong tawag natin dyan, yung disaster office, no? And Yes po, ma'am. may mga equipment na. And yun yung maganda po na binanggit mo, Director Egay, no? Lalo't kung kailan lang, 'di ba, nagkaroon ng sunog sa may bandang super area ba, supermarket 'yon. So nakita din natin kung gaano kabilis yung response ng ating Bureau of Fire Protection at ng city government. At lalong-lalo na yung response po ng ating mga nasa barangay. Importante po 'yan, no? So may mga hotline numbers po diyan na binibigay yung ating Bureau of Fire, yung city government, para kung sakaling merong mga kalamidad o sakuna, agad ho yung response ng mga kinaukulan dyan. Magbabalik tayo, Director Egay, pagkatapos ng paalala. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw, Bangsamoro. Okay, ito ho yung maganda. Pag-usapan naman ho natin with Director Edgardo Padolina ng MILG Cotabato City Field Office po, yung tungkol sa 37 barangay ng Cotabato City. Meron ho tayo. Paano isinusulong ng MILG yung partisipasyon po ng mga residente lalo na sa paggawa ng desisyon. Nabanggit mo ito kanina, no? At paano ito nakakatulong sa transparency and accountability. Importante po yung inclusivity and syempre participation po ng communities. Director Egay. Yes po, Ma'am Ay. So, always po yun, Ma'am Irene, no? Lagi po nating nire-remind ng ating mga barangay officials na sa paggawa ng desisyon, kailangan po ang partisipasyon ng residente at ng komunidad. Ang kanilang partisipasyon po ay critical para sa epektibong pamamahala, transparency at pag-unlad. So isinusulong po natin ito sa pag-conduct ng mandatory barangay assembly, no? Okay. Na dapat po yung ating mga barangay kailangang mag-conduct ng barangay assembly 2 beses sa isang taon. Tinitiyak din po natin na ang 37 barangays ng lungsod ay makapag-conduct ng assembleya para makuha o mahingi ang mga suggestion at recommendation ng mga residente para po sa tapat at matuwid na pamamahala ng ating barangay. So dagdag na rin po dito, Ma'am Irene, nire-require rin po natin ang ating mga barangay, kasali na rin po yung ating sangguniang kabataan na mag-establish ng kanilang Barangay Full Disclosure Board. Okay. Dito po makikita ang mga implementasyon ng mga programa, proyekto at aktibidades ng barangay. Yung pondo na pumapasok, yung mga allocation sa mga programa, nang sa gayon po, no, nagkakaroon po ng transparency at alam po ng mga residente ang mga programa at proyekto na iniimplementa. So it's about time to be yung atin po, Ma'am Ay, is para rin po ma-encourage natin yung active participation ng ating residente at ng ating komunidad. Tama po yun. At ngayon alamin natin yung mga mekanismo ng ating MILG Cotabato City Field Office tungkol doon sa duplication ng mga proyekto. Meron po ba tayong experience dyan o yung mga challenges po ba tayo? Paano natin natitiyak na yung mga proyekto ng regional, provincial at city government ay hindi nag-overlap po at mas nakatuon doon mismo sa
according kumbaga doon sa needs ng mga communities po natin o ng ating mga barangays? Yes, Ma'am Irene, mabuti po at naitanong niyo po yan. Sa mga mekanismo mo po, in-establish po natin yung Project Monitoring Committee ng LGU Cotabato City. Ito po ay na-establish through sa issuance ng executive order ng ating butihing mayor. So, ang miyembro po nito ay mga members na inirekomenda ng City Development Council, Okay. mga punong barangay, kasama po ang MILG Cotabato City Field Office, CSO ng lungsod, at technical staff coming from the City Planning at City Engineering Office. So ito pong Project Monitoring Committee, ang responsibilidad po nila ay siguraduhin na ang proyekto ng lungsod ay maiimplementa ng tama at maayos. Kasama na rin po dito yung pag-assess at pag-validate ng mga proyekto galing national, provincial man or sa BARM para po masiguro na hindi mag-overlap ang mga proyekto. Projects. At siguraduhin na rin po na ito ay nakatuon sa pangangailangan ng mamamayan ng lungsod ng Cotabato. Ayun. So, maganda hong narinig ng ating mga kababayan no dito sa lungsod yung ganitong mga direksyon ng development direction po ng Cotabato City with the Ministry of the Interior and Local Government na mayroon hong guidance patungkol dyan. Ito yung panghuli ho natin. Siyempre, pinag-usapan na ho natin yung moral governance, Director Egay. Moral governance framework po. At paano po ba ito ay sinasabuhay sa lungsod ng Cotabato, ng LGU? Lalo na yung binanggit natin kanina na principles ng moral governance, yung transparency, accountability, at ethical leadership po, At paano ito nakakaapekto doon sa tiwala po ng ating mga mamamayan at siyempre meron din itong koneksyon doon sa pag-unlad o pagpapaunlad ng ating lungsod. Yes po, Ma'am Ay. So pagdating po dyan, para po sa transparency, sinisiguro po natin yung compliance ng ating local government unit ng Cotabato City sa full disclosure policy. And nag-implement, minimake sure rin po natin yung implementation ng Anti-Red Tape Act Okay. na dapat po sa pagkuha ng ating mga business permit, kukonti na lang po yung steps at kukonti na lang rin po dapat yung mga signatories, kukonti na lang po yung dapat na pipirma. And of course, yung pagpo-post ng mga financial document, ang taong bayan po is merong access, full access to financial information Yes. ng LGU Cotabato City. So, regarding accountability naman po, Ma'am Irene, nandiyan po yung regular audit and yung minimake sure natin na magkakandak po ng SOCA, State of the City Address, ang ating butihing mayor. Ito po yung ulat sa bayan na sasabihin niya po sa lahat ng tao ng Cotabato City po yung mga kanyang natapos, na-implementa ng mga programa, mga proyekto at aktibidades at yung gagawin niya pa po para sa susunod na taon. Pagdating sa ethical leadership naman po, is yung ating pong minimake sure natin, yung ating mga elected official will be, yung ating mga leaders will lead by example. Yeah. And of course, yung ating advokasya sa zero tolerance sa corruption. So, sa kabuuan, Ma'am Irene, ang tunay po na moral governance ay mararamdaman or nararamdaman ng taong bayan kapag po ang ating leader ay hindi lamang sumusunod sa batas, bagkus ito ay namumuno na may integridad, may takot sa Diyos at may pagmamahal sa bayan. Ayan, very well said po yan, Director Egay. Siyempre, dahil patapos na yung ating panayam sa inyo ngayong gabi at kami nagpapasalamat, baka meron no kayong mensahe para sa ating mga tagalungsod at sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon, yung mga LGUs din ho natin. Kasi meron no tayong mga gusto sanang itanong pa. Baka gusto nyong kahit isa lang banggitin. Best practice po ng Cotabato City on local governance, Director Egay. You have 1 minute. Of course, Ma'am, si Cotabato City po, pagdating po sa best practice, ang dami po, Ma'am Ay. Recently, naging Gawad Kalasag kami, awardee ng Gawad Kalasag. And recently, nakuha, isa rin po ang LGU Cotabato City yung sa
Seal of Good Education Governance. Pagdating naman po sa edukasyon, pagdating naman po sa peace and order, isa rin pa, no, about to be declared na drug-free workplace ang LGU Cotabato City. So, yan po yung mga magagandang programa sa pangunguna po ng ating butihing mayor. Again, mamay, no, gusto ko lang pong iparating sa ating mga opisyales ng Cotabato City, from the city officials down to barangay officials, na ang MILG Cotabato City Field Office, nandito po kami para magbigay ng technical assistance para po i-capacitate ang ating mga elected officials. And hindi po kami magsasawa na mag-train, mag-orient, and mag-capacitate para po sa Cotabato City. Yun lang po, Ma'am Ay. Gusto ko lang po rin pong magpasalamat sa iyo at nabigyan mo kami, ako, no, ng oportunidad para po maiparating yung mga nagawa ng Cotabato City sa ating mga nakikinig ng Sindaw Bangsamoro. Maraming salamat din po sa iyo, Director Edgardo Padulina ng MILG Cotabato City Field Office. Pagaling ho kayo, alam naming may trangkaso kayo ngayon. Yes po, Mamay. Salamat po. Maraming salamat at syempre magbabalik kami pagkatapos ng paalala. Balita, balita, balitang Sindaw. Yon. Maraming salamat din sa technical side. Siyempre, paalala ho natin, doon sa mga merong mga katanungan tungkol sa inyong mga LGUs kaya, at meron naman ho tayong mga local government officials dyan. Meron ho tayong naka-assign na municipal local government operations officers po dyan sa mga LGUs ho natin na pwede hong pagtanungan kung sakaling meron ho tayong mga problema o challenges na na-experience po regarding sa mga pamamahala o pamamalakad ng ating mga local government units dyan sa inyong mga municipalities, no? And para ho sa ating advisory, dahil yung weather natin ngayon hindi ho, no, minsan mainit at maya uulan ng malakas. So ingat-ingat ho tayong lahat, no? Dahil hindi ho natin alam na biglang sobrang init at biglang uulan, lamig naman, ang resulta niyan trangkaso. So kailangan parati ho tayong may dalang panangga, no? Payong o sweater ho dyan, at kung ano pa para tayo ay iwas sa sakit po, no? Para ho sa ating hotline numbers for emergencies, reports and information patungkol po sa ating current weather condition. Nako, i-contact ho natin ang Bangsamoro Ready. Ito yung kanilang hotline numbers na naka-flash po sa ating screen. Para ho sa Globe, 0966-301-8777. Smart 0939-339-5221. Radio frequency 142.800 at 170.125 megahertz. At bago tayo pinal na magpaalam sa ating programa ngayong gabi, gusto muna nating i-shout out itong mga nakamonitor sa ating live streaming mula sa Suara Tawi-Tawi. Nako, kay Trix, magandang gabi dyan po sa mga taga Tawi-Tawi. Muhammad Ali Kusain, salam and good evening dyan sa MILG. Palagay ko itong si Muhammad ay nasa Iligan o Cagayan. Ayan. Jennifer Tancia, nako Jennifer, kumusta na? Si Batukan, hello, ng MFBM. And Farhana Sahod, nako, hello Par, magandang gabi sa iyo. Mamski Di Makuta, hello, watching from the municipality of Piaga po. Hello, kumusta kayo dyan, Mamski? And doon pa po, doon sa mga nakamonitor sa atin via sa radio po, DXMS AM at DXOL FM Cotabato. At yung iba ho, napapanood tayo Facebook live streaming, no? So wag niyo kalimutan yan, samahan nyo kami dahil isang oras ito. Bukas ho, abangan nyo pa rin po ang ating Sindaw Bangsamoro. At dito nagtatapos ang ating Thursday episode ng programang Sindaw Bangsamoro.
Muli po ang aming imbitasyon sa inyong lahat na makinig sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato at sabay ho kaming panoorin sa kanilang Facebook live streaming at sa Facebook page po ng Ministry of the Interior and Local Government BARM, sa Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM, NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI Maguindanao del Norte tuwing Webes at Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. And like, follow and share din po yung Facebook page ng MILG para makatulong naman tayo doon sa pag-promote po, no, o pagpalaganap ng impormasyon, lalo't nakasentro po ito sa lokal na pamamahala. Pinasasalamatan po natin ang bumubuo ng ating Ministry of the Interior and Local Government mula kay Deputy Minister Eddie Ali, kay Dr. Tumanda Antok, ang Special Assistant to the Minister, Bangsamoro Director General Engineer Kali Dumagay, Director Fauzia Roman Cap Abdullah, Director Attorney Marvin Mocama, Director Attorney Falea Aludin. Sa ating mga division heads, maraming salamat kay Ma'am Cecil Pilobilio, Johaina Abdullah, Michael Lagilay, kay Arkan Ali, Abdurrahman Kara, Jamil Abdullah, Engineer Abibasar Sali, Engineer Teng Ugukan, kay Attorney Esmira Diego Pangadapon po, yung ating sa legal office po ng MILG, Kasan Yusuf Jr. ng ICD, no? And syempre yung MILG ICD team, maraming salamat kay Alnor Alinor at may mga kasamahan din tayo dyan, si Hamza at si Marodi. And maraming salamat kay Ate Hadja Helen Ahmad, kay Dato Aljami Gani, yung ating visual editor, at sa planning team maraming salamat din kay Minaira, and sa sa tawag nito nakalimutan ho natin, planning team at sa human resource po, no, division ng ating MILG, and sa ating mga MILG provincial directors, Engineer Amina Dalandag, Dr. Tarhata Balading, kay PD Kader Inda, Radia Ahmad, Gulasam Sapayani, at Emily Kadiri ng Sulu, at muli kay BLGA Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil, at siya rin pong Bangsamoro Ready Head. Maraming salamat din kay Engineer Manny at kay Nas. Sa pamumuno po ni Chief Minister at concurrent MILG Minister Honorable Abdul Rauf Makakuwa, patuloy po ang ating hakbang tungo sa mas matatag, mas inklusibo at mas makatarungang Bangsamoro. Hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, Irene Fernandez Gonzalez para sa Sindaw Bangsamoro. Shukran, wassalam. Pakinggan, Sindaw Bangsamoro, isang oras ng paghahatid impormasyon para sa epektibo at maayos na serbisyo ng mga lokal na pamalaan sa Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapakinggan tuwing Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DXOL Happy FM at DXMS Radyo Bida, at sabay na mapapanood via Facebook live streaming. Sabay din na mapapakinggan sa DXSL Radyo Suara Tawi-Tawi, Sindaw Bangsamoro. Kabalikat tungo sa malinis na pamamahala, tapat na gobyerno, tatak Bangsamoro. Ang mga pananaw at opinyon na